kami ay maglo-long ride. Welcome sa Babuchika TV 2.0. First time namin mag-long ride ng kaming dalawa lang mag-asawa, as in malayo talaga. So kasama natin si Mrs. Kami ay babiyahe papuntang Aurora Province, going to Quirino, Nueva Vizcaya, hanggang sa pauwi ng Metro Manila. So chill ride lang ito, hindi namin siya dediretsuhin na isang biyahe lang. So para relax din yung aming biyahe. Ang plano namin overnight na una is sa Dinadjawan, first day. And then sunod naming overnight is ayan, Skyscape 360. So doon yung last night namin, then bago bumiyahe ng pabalik ng Maynila. So samahan nyo kami sa trip na to. Tumayan nawa sana kami at maging safe ang aming biyahe. So ngayon ay November 15, 2023. So mag-11 na ng gabi. Siguro estimated time namin ng dating ng Baler is mga around 8 AM ng November 16. So estimated lang yun, depende sa lagay ng traffic at syempre sa oras sa stopover. Okay, so balitaan na namin kayo habang kami nagbabiyahe. So bye bye. So nasa isa't kalahating oras na tayo bumabiyahe at nandito na tayo sa daan ng I think Plaridel. Plaridel bypass na tayo. 63.7 kilometers na to be exact ang ating tinatakbo. So far kaya mabilis ang biyahe natin, walang traffic sa Metro Manila. Ang sarap bumiyahe talaga kapag walang traffic sa Metro Manila. Hindi siya nakakangawit sa binte at hindi siya nakakainis. Nasaan na tayo? Barangay Chaong. So ito yung mga looban nito ng ng Plaridel. So sa dulo nito kakaliwa tayo, then yun na yung Plaridel bypass. Ang dilim. Wala kang nang makikita ang tao sa labas kasi it's already 12:30, almost 12:30. Makikita ka pailan-ilan. Meron kaming nadaanan nga pala na isang aksidente. Grabe yan. Sana okay pa yung tao. Ingat lang sa ating pagmamaneho. Ayun o, kita nyo na yun, Macdo. Ibig sabihin yun na yung Plaridel, alam ko Plaridel bypass. Kaliwa tayo dito. Kaliwa tayo dito. Okay, clear. Yes. Okay, we're going na. Nasa Plaridel bypass na tayo. Dito pa rin tayo sa Gapan. Ang ganda ng daan dito, pakita ko lang. So meron siyang ilaw sa gitna. Sana dire-diretso na nila yung ganong may ilaw sa gitna para maliwanag yung yung division ng dalawang lane, lalo na kapag umuulan. Kasi itong daan na to mahabang diretso to, madaming na-aksidente dito, lalo na kapag mabibilis mong patakbo at walang umuulan. So kung may ganon, kahit pa paano makakatulong siya para hindi salubong yung talaga yung magkabilang lane. Okay, nandito na tayo sa Gapan Town proper. Ito na yung pinaka bayan nila. Mapapansin mo marami ng mga establishment na malalaki. Pero dito yung pinaka dito palatandaan na nasa Kapangka na yung pinaka crossing nila. After Gapan, Santa Rosa, San Leonardo, then Cabanatuan. So siguro mga 1 hour pa before Cabanatuan.
So mga andun tayo na mga around 3 a.m. Then doon tayo maghahanap ng ating pagpapahingahan. Yun, ito yung aking sinasabi na pinaka-arc, di siya arco eh. Ano ba tawag dyan? Monument? Ano ba tawag dyan? Ayan, yan yung ano nila, patron ng Gapan. Andito na tayo sa Cabanatuan City. So dito tayo maghahanap ng magandang tambayan. So masyado pa kasing maaga, kung dediretsuhin na natin. Plano sana namin talaga may liwanag na pagdating natin ng Pantabangan para makita namin yung mga daan. Red Horse Beer. Okay, paalis na kami dito sa Cabanatuan City. It's magka alas 4 na. So dindiretso na kami ng Baler. So kasi ang sunrise is alas 6 pa ng umaga. So masyado kaming matatagalan maghintay dito kung hintayin pa namin magka-araw. So biyahe na kami. Okay, Baler Aurora 115 kilometers. Pantabangan going right is 45 kilometers. Okay, ito, alam ko to, dire-diretso na lang to. Mukhang magandang panahon dito. Sana dire-diretso para maganda ang ating biyahe. Anong nanata? Oo, punta ng bundok oh. Pasimula na ang araw. 5:39 AM. Malapit na ang sunrise. Andito na tayo sa anong area na ba to? Walang signal. Lagpas na tayo ng Pantabangan eh. So di ko sure kung part pa rin to ng Pantabangan. Pero dumaan na kami sa mga zigzag road. Ganda ng bulubundukin ng Sierra Madre. Bukas dyan tayo dadaan, going to Quirino, Isabela. Quirino Road, Isabela. Ganda. Bundok-bundok. Ang lamig na. Actually ang lamig. It's 23 degrees Celsius outside temperature. So para kang naka-aircon. Hindi ba aircon? Tapos naka-ano ka pa, bumabiyahe pa ang ganito. So yung hangin is nakakadagdag lamig talaga. Nice, very nice. So ilang oras na tayo bumabiyahe? Umalis tayo ng Rizal ng 11 PM. It's now 5:43. So mga nasa 6 hours including yung mga stopovers. Ganda. Kaya gusto kong abutan dito ng pagliwanag sa area na to dahil talagang ang ganda ng tanawin na makikita nyo. Dito mo talaga ma-appreciate yung pagmumotor. Ganda. Ganda oh. Yan ang bulubundukin ng Sierra Madre.
tayo ng bundok. Okay, welcome to Aurora, Maria Aurora. Doon, ano pa ko doon? Dito na yung one lane. Sa kabila. Tayo sa Maria Aurora Teresa. Dito na tayo sa bayan ng Maria Aurora. Ito yung tawag dito, yung daan na one lane na one lane lang bigayan. So sa kaliwa is yung tubig, and sa right is yung dam, bangin. Ayun o, sa kanan. Wow. Good morning, good day everyone. At 8:41, well actually lumagpas na kami sa Baler. Sa Baler town proper. So ang nakawis kasi kami ng Baler, ang pinaka endpoint ng Baler niya pala is doon na sa may pula na bridge. So parang Amper Beach na yata yun eh. So lumagpas na kami doon sa mismong Baler na arko, yung Museo de Baler, yung may I Love Baler. So pabalik kami ngayon doon. It's 7 minutes away. So ayun, sayang sa oras. Well, tama pa rin yung ETA namin na 8. Nagpahinga din kami sa isang waiting shed. Nakatulog din ako ng mga siguro 30 minutes kasi hindi ko na kaya yung antok. Siyempre for safety na rin, dumidilim na yung paningin ko eh. Ito na papunta na kami dun sa Baler o Museo de Baler. We are here. Bakit ganon? Iba na itsura. Dati dito yung sentro. Now wala na. Wala yung I Love Baler dito. Nakasarado guys. Oh no! Nakasarado yung I Love Baler guys. Tinakpan nila guys. So nire-renovate sa I Love Baler. Under renovation si I Love Baler guys. And dito tayo sa park nila, Museo de Baler. Na dito na lang tayo. So Crescent Park, Baler, Aurora.
Okay guys, so naglibot na kami sa Baler. So napuntahan namin yung Hanging Bridge, Museo de Baler. Unfortunately, hindi na namin napuntahan ng Millennial Tree. Nagkamali kami, so huli na namin na i-check sa Waze. Nung pala, sa bungad lang siya ng Baler. So kung babalikan pa namin, kukunsyon pa kami ng parang 40 minutes papunta balik. So hindi na namin siya pinuntahan, kasi matanghali na rin eh. So nasa 11 AM na. So patanghali na talaga. So on the way na kami to Dipakulaw. Dadaan kami ng Amper Beach, yung sikat na daanan dito sa may coastal. Ganda ng view. Lapit na tayo sa Amper Beach. Nasa paanan tayo ng bundok. Ito na ang famous, the Red Bridge before Amper Beach. Nice. Uy, oh no, ganda. Ganda. Look at that view. Ganda. Lakas ang alon. Ganda guys. Ganda. Eto na tayo sa Amper Beach. Amper Beach. Tadan! Tadan! Amper Beach, guys. Amper Beach, guys. Nice. Ganda. Ang linis ng dagat, kaso nga lang, yung bato is talagang literal na bato. Malaki ang bato. Ay, libutin natin ang gilid ng Amper Beach, guys. Kita nyo naman, sarap naman dito. Look at that. Tabi tayo dito. Dahan-dahan lang, baka mahulog tayo. Ayun, the famous stone. Baba lang tayo. Aba muna tayo guys. At tingnan natin, yun ang kagandahan ng Amper Beach, guys. Ganda. Bye-bye, Amper. Daming batong panghilod. Yung bato niya, talagang as in literal, para siyang batong bahay ang tawag namin doon. Yung, oo, saka sobrang bigat niyan at sobrang tigas. Saka feeling ko yan eh, yung biglang lalim. So hindi siya yung mag-start sa mababaw palalim. Yes, ayun o, tingnan mo. Grabe. Ganda, sarap dito. Talagang alam ko meron dito mga nangingisda lang, pero swimming hindi pa. Oh, ito yung ating mga ka-GS, oh.
mga ka-GS natin, guys. Ganda. Ganda. Bye-bye. Ganda. Para talaga siya may pagkakapareho sa Siargao eh. Siargao of the North. Ganda. Pinyog. Nag-start pa lang sila mag-asphalto dito sa area na to. Pero ang ganda talaga ng daan dito. So kung nakaka-experience na kayo to Bicol ride, kung ikukumpara nyo dito, sobrang ang layo ng daan. Bukod sa walang halos bako-bako, yung tanawin, yung hangin, yung presko ng hangin, mas ramdam mo siya. Oy, asfalto. So mag-aalas 12 ng tanghali. Ang outside temperature is 33 degrees. Pero yung hangin na nararamdaman mo dumadampi sa mga balat mo, hindi siya mainit. Hindi dumadampi sa iyong katawan ay presko. Hindi siya parang galing ng hangin ng blower or dryer ng ganun. Ganda oh. Saka hindi ka magsasawa sa view na yan oh. Ganda niya no. So parang sipin mo wala kang tulog, indip lang, pagod ka, pero pag narating mo yan, parang nawawala lahat. Excitement na lang yung, or parang fulfillment pala ang nararamdaman mo. Ganda. Pinapahinto kami bigla. Paglagpas mo ng zigzag, ito makikita mo isang diretso na puro puno. Ganda oh. Dahan-dahan tayo. Wow, relaxing. Para kang papunta sa ibang bansa. Ganda. Bulumbudukin ng Sierra Madre. Grabe, ang ganda. Wow. Kaliwa, bulbundukin. Harapan mo, kanan mo, dagat. Yung nagdadrive, gwapo. Saan ka pa lulugar? Perfect view. Oh my God! 12:20 PM. Andito pa rin kami, bumabaybay pa rin kami sa kahabaan ng coastal road ng hindi ko alam kung di pa Kulaw pa to. So according to the map is mga 6 kilometers pa, but hindi kami sure kung ganun siya ka-accurate kasi walang signal. So GPS lang yung atong gumagana siguro. Ganda oh. Whee! Nakakaramdam na rin ako ng konting pagod. Siguro dahil malapit na at alam kong magpapahinga na. Pero kaya pa naman. Look at this. Wow. Wow. Mukhang start na to ng mga resort. Rock Hills Beach Resort. Rock Hills Resort. Spakyat ulit. Akit baba. Ito yung daan na nasa umaga mamamangha ka, pero sa gabi kikilabutan ka. Sobrang dilim,
Sigsag, bangin. So lahat na. Nice. Super nice. Wala kami nakakasamang mga rider puro lokal lang. Uy, ang tarik ito. X-Town, kaya ba to? Wala, panis na panis. Panis. Parang wala, hindi man lang nahirapan yung makina. Diba? Sigsag na uphill. Uphill twisties again. Uy, truck. 363 kilometers na ang ating binabiyahe from our starting point sa mismong harapan ng bahay. Ito na ba yan? Ito na ang La Sunshine. La Sunshine. Tama naman ang spelling, di ba? L-A Sunshine. Ay, we're here. Parang bigla ako nakapagod, guys. Hindi ko na maipasok sa sobrang pagod ko, guys. Saan kaya pwedeng pumarada dito, guys? Dito muna tayo sa malilim. Sarap. Nice. We're here. Okay, see you later. Nandito tayo sa LA Sunshine Resort sa La Sunshine Resort. Kasama si Mrs. Babuchika. So, ito first day namin. Nandito kami sa Dinadjawan. Dito kami mag-overnight. Then tomorrow, babiyahin naman kami going to Quirino, Landingan, then hanggang sa Nueva Vizcaya. Then plano namin mag-stay dun sa may Baguio para makita yung, hopefully, makita yung Sea of Clouds dun sa Sky 360 sa Baguio din siya. Then after nun, overnight, chillax lang, then balik na ulit ng Metro Manila. Sa shoreline. Unfortunately, ang lakas ng alon ngayong araw kaya hindi kami makapaligo at mukhang malalim siya. Based sa dito, parang ang lalim niya agad, kaya dito na lang muna kami nagkakabasa. So delikado talaga siya. Wala kami nakikitang kahit sinong naliligo, mga bangka or whatever. Grabe alon. Grabe. Parang biglang lalim agad. Ang laki. Tingnan mo, masayo ako.
Basa. Ang laki ng mga bato. Mga inanod na siguro. Nakakatakot siya actually. Kung hindi ka sanay. Kung susukatin mo yung ano, yung taas ng alon, siguro mga 1 to 2 meters. Hindi lang siya masyadong kita sa video. Pero sa personal, para siya mga 1 or 2 meters yung pinakataas ng alon. So kung nandun ka siguro sa malapit na yon, siguro hanggang ano mo, hanggang silaki mo, talagang papalahin ka ng alon.